Gusto nyo maging matino ang bansa natin, pero kayo mismo hindi mga matitino kasi mga ob-ob kayo, lalo na kayo mga vloggers. Kayo lahat, pag-uumpugin ko kayo, sinasabi ko sa inyo. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Tandaan nyo ito, pag halimbawa may nangyaring hindi maganda kay Tatay Digong, gusto ko makita kayo magsaya. Kasi pag hindi kayo magsasaya, mga plastic kayo. Ang sarap ninyong pagsasampalin. Ito ngayon, ang pangalawang topic natin dito, tungkol kay Senator Rodante Marcoleta. Mag-iingat kayo kay Senator Rodante Marcoleta. Siya na ang napupusuan. Kagaya ng sinabi ni Senator Jinggoy Estrada, si Senator Marcoleta ang nararapat dyan. Blue Ribbon Committee. Bago po tayo ma-high blood dito sa mga issue, sa mga bagay-bagay na nangyayari ngayon dito sa ating bansa, mas mabuting bumati muna tayo ng mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Kamusta na po kayo? Nandito na naman ang inyong likod, Boss Rick. Ang pag-uusapan natin nga pala dito, kagaya ng napanood ninyo, yung mga issue ngayon na kumakalat sa social media na kung ano-ano, kesyo si PRRD ay butot balat na nga, at syempre pa may huling habilin kay Inday BP Sara. Yan ang pag-uusapan natin. At isa pa syempre yung pagiging chairman ni Senator Rodante Marcoleta sa isang committee na walang iba kundi yun ang Blue Ribbon Committee. Nako, maganda pag-uusapan ito sapagkat maraming masasagasaan dito. Pero siyempre, bago tayo magsimula, bati muna tayo ng isa. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan, at habang pinapanood ninyo itong video na ito, ay magbigay kaaliwan sa inyo, magbigay impormasyon sa inyo, magbigay ng katuwaan sa inyo, magbigay ng kasiyahan sa inyo, at kung ano-ano pa. At relax lang kayo dyan, kagaya ng sinasabi natin dito, huwag kayong ma-high blood. Hayaan ninyo si Boss Rick ang ma-high blood. Ako nang bahala dito sa mga ito. Lalo na doon sa mga ob-ob ng mga vloggers. Makinig kayo, manood kayo rito sa programa ni Boss Rick Vlogs TV. Ang pag-uusapan natin ngayon, unahin natin itong habilin ni Tatay Digong sa kanyang anak na si BP Inday Sara. Ito yung pag-uusapan natin dito na maraming mga anti-Duterte ang matutuwa at natutuwa at kasalukuyang nagagalak ang mga ob-ob na ito. Ito ang tanong ko sa inyo. Pag halimbawang mangyari na ang hindi inaasahan, at siyempre, papunta naman talaga doon dahil nakikita naman natin na nangihina na ang katawan ni Tatay Digong dahil unang-una sa kanyang ito. 80 years old na po ito, mga ob-ob kayo, mga vloggers, makinig kayo. 80 years old na. Tapos isa pa itong si Castro. Sinabihan na mag-exercise, kung hindi ba naman ob-ob ito? Paano na lang kaya kung halimbawa yung kanyang nangyari ito sa kanyang pamilya? Tapos sasabihan na mag-exercise lang yan. Kulang lang yan sa exercise. Pero hindi yan napag-usapan natin si ob-ob. Dito tayo sa mga ob-ob din ng mga vloggers na natutuwa at talaga naman galak na galak sila na gustong-gusto na nila na may hindi magandang mangyari kay Tatay Digong. At yun naman talaga ang inaasahan nila noon pa. Dahil galit na galit nga sila sa ginawa ni Tatay Digong. Ang tanong ko sa inyo, mga ob-ob, lalo na kayong may mga driver's license, ang kakapal ng mga mukha ninyo. Sino ang nagpatupad niyan na magiging 5 taon at 10 taon kapag wala kang violation? Si Tatay Digong lang naman. Yung taong butot balat ngayon, yan ang pinaniniwalaan naming nagmamahal ng tunay sa bansang Pilipinas. Wala nang iba pa. Sabi niya, boss, marami siyang nagawa. Isa-isahin natin kung gusto ninyo, mga ob-ob kayo. Unang-una, kagaya ng sinabi ko rito, mga tulay. Ang daming napagawa sa kanyang administrasyon. Ibig sabihin, galing ka sa isang point A, papuntang point B. Hindi ka makakapunta doon kung walang tulay. Basic ang sinasabi ni Boss Rick dito para maintindihan ninyo kasi mga ob-ob kayo. Para maintindihan nyo ng mas madali. Paano ka makakatawid dyan kung walang tulay? Sino ang presidente na maraming tulay ang napagawa? Si Tatay Digong lang naman. Mga ob-ob kasi kayo, hindi nyo alam yan. Yung mga kalsada, ikaw na dumadaan sa kalsada, yung driver's license mo, nakagaya na sinasabi ko, pag lumilipad kayo papunta sa ibang bansa, ang kakapal ng mga mukha ninyo. Yung mga pasaporte ninyo, 10 taon na ginawa yan. Naintindihan ba ninyo? O gusto pa ninyong ipaintindi ko pa sa inyo kasi mga ob-ob nga naman kayo. Ngayon, pag nangyari ang hindi inaasahan na si Tatay Digong, papunta doon sa sinasabi niyang gusto niyang i-cremate siya. Ibig sabihin, wala nang buhay. Siguraduhin lang ninyo na magsaya kayo, mga ob-ob kayo. Baka mamaya lumabas yung mga ugali ninyo, mga plastic kayo, ilalabas ninyo. Ay, pag in-interview ka, ano masasabi ninyo? Kasi itong mga media rin, ng mga mainstream media,
ng mga ob-ob din. I-interviewin nila yung talagang galit na galit kay Tatay Digong. Ano masasabi mo? At ganito na nga ang nangyari kay Tatay Digong. Ay, mabait yan na tao. Mga plastic kayo, mga ob-ob kayo. Dapat magalak kayo. Tapos mag-condolence kayo, mga ang sarap ninyong hambalusin mga ob-ob kayo. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Yun naman talaga ang gusto ninyo, di ba? Natutuwa kayo habang naghihirap yung tao na ginugol niya yung kanyang panahon bilang isang presidente. Ayaw niya na may mga Pilipino na inaapi. Di ba? Naalala ninyo yung mga tanim-tanim bala dyan sa airport? Sampalin ninyo. Sabihin ninyo. Utos ni PRRD. Anyari? Di ba nagkadawala yung mga yan? Yung mga abusado ng mga pulis. Abusado sa gobyerno. Pag nandun ka, pag pumunta ka ron, sabi niya, mag-iskandalo kayo. Sabihin ninyo, utos ni Tatay Digong. Ako bahala sa inyo. Naranasan yan ni Busrek. Mga ob-ob kayo. Ano pinagmamalaki ninyo ngayon? Yung mga adik na salot sa mga lansangan. Paano ko nasabing salot? Alam na ninyo ang ibig ko sabihin. Kasi pag wala na yung magamit na ganon, pag hindi na yung makaganon, kung ano pa yan, gagawa yan ng hindi maganda. Tapos kayong mga kamag-anak ng mga adik, eto kayo ngayon. Pinaglalaban ninyo yung karapatan ng mga kamag-anak ninyo. Paano naman yung mga nabiktima? Yung mga walang kamuhang-muhang, ordinaryong trabahador, ordinaryong empleyado na bigla na lang tututukan sa kalsada at aagawin yung kanilang mga kagamitan. At masama pa, minsan buhay pa yung inaagaw nila. Kamusta kayong mga kamag-anak din? Bakit hindi nyo pinagsabihan? Yung mga ob-ob na mga kamag-anak ninyo. Nakakagigil kasi kayo. Gusto nyo maging matino ang bansa natin pero kayo mismo hindi mga matitino. Kasi mga ob-ob kayo, lalo na kayo mga vloggers. Kayo lahat, pag-uumpugin ko kayo. Sinasabi ko sa inyo. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Tandaan nyo ito. Pag halimbawa may nangyaring hindi maganda kay Tatay Digong, gusto ko makita kayong magsaya. Kasi pag hindi kayo magsasaya, mga plastic kayo. Ang sarap ninyong pagsasampalin. Eto ngayon, ang pangalawang topic natin dito, tungkol kay Senator Rodante Marcoleta. Mag-iingat kayo kay Senator Rodante Marcoleta. Siya na ang napupusuan. Kagaya ng sinabi ni Senator Jinggoy Estrada. Si Senator Marcoleta ang nararapat dyan. Blue Ribbon Committee. Kaya kayong mga kurap, mag-ayos-ayos na kayo. Hindi kayo sasantuhin yan ni Senator Rodante Marcoleta. Sinasabi ko na sa inyo ngayon pa lang. At kayong mga ob-ob na mga vloggers, bakit hindi na kayo nagbablog tungkol kay Senator Marcoleta? Bakit? Ha? Napapansin ko sa inyo, puro kung sino-sino na pinupuntahan ninyo, tutukan ninyo si Senator Rodante Marcoleta at nang makita din ninyo, tututukan din kayo ni Boss Rick. Napapansin ko. O, lumilihis kayo. Pumupunta kayo doon sa pamilya Duterte na alam na nyo bugbog na. Kay Senator Rodante Marcoleta kayo pumunta kasi nandiyan si Boss Rick. Nasaan na yung mga ob-ob ng mga vloggers? Puro kayo sabungiro, palibasa, mga sabungiro din kayo. Mga ob-ob. Pasensya na po mga kapatid, mga kababayan at mga boss kung naglabas lang po ako ng saloobin ko dito sa mga ob-ob ng mga vloggers nito. Sana lang kagaya ng sinabi ko paulit-ulit. Pag may mangyaring hindi maganda sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang tatay ng Pilipinas, gusto ko magparty kayo. Maglundag-lundag kayo sa tuwa hanggang sa ma-high blood kayo mga ob-ob kayo. With that, kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat. Pwera lang sa mga taong ob-ob. Ob-ob. Ob-ob.